You never change your laws. Ayan. Ito po ang mabigat. Anong laws yun? The law of nature still provides. Ano po yung law of nature? Tatlo po ang klaseng laws. Divine laws, natural laws. Ayan. Law of nature yun. At human laws. Divine laws. So tatlo po yan. Law ng Diyos, law ng nature, law ng human or gobyerno. Ito pong law of nature, ang seed. Ito po ang nature. Ano po yung seed? Halimbawa, sitaw, buto ng mangga, ano ang klaseng buto? Hanggat hindi mo ito inililibing, hindi yan mabubuhay. Yan po ang naturalesa ng seed. At tayo po, kung tayo po ay mayroong seed na naibaon dito sa ating puso, mabubuhay ka. Magkakaroon ka ng buhay. Pero kung wala pong seed na nandyan sa'yo, tandaan mo to kahit naglalakad ka dyan sa kalsada, sa mata ng Diyos, isa kang patay. Amen. Okay, mga kabataan, mayroon po kayo mamaya na fellowship. Tingnan nyo kung ano ang inyong napag-aralan ngayon. The law of nature still provides. The law of nature is that any seed must first die in order to be born again. So, ang seed daw, kailangan niya munang mamatay. Tingnan niyo po, maski subukan niyo po ang binhi ng mangga. Yung buto. Pag nandyan lang yung buto, hindi yan mabubuhay. Kailangan niyang ilibing yung buto ng mangga. At kung inyo pong pagmamasdan ang buto ng mangga sa ilalim ng lupa, nabubulok muna ito. Amen. Bago lalabas yung buhay. Kailangan niya munang mabulok. So sa isang Kristiyano, kailangan munang mamatay yung laman mo na makasanglibutan para mabuhay dyan yung makalangit. Dahil hanggat buhay yung laman mo sa sanglibutan, hindi po dyan mabubuhay ang isang makalangit na binhi. Kaya nga tingnan nyo, bakit may mga umiinom pa rin? May mga nagsisigalyo pa rin. Kasi wala pong seed dyan. Okay, maliwanag po ba yun? Wala pong binhi dyan. Kahit anong dilig mo, naalala nyo ito? Ito. Oh. Kahit anong dilig ko rito, ganyan na yan. Bakit? Plastic po ito. Pero kung tunay na puno ito, lalaki pa ito. Ganyan na yan. Kahit ibabad ko pa sa tubig ito, kasi walang buhay. Pero yung isang may binhi ng Diyos, pag nadilig mo yan ng salita ng Diyos, babangon yan. So yun po ang law of nature. Okay. So sabi niya, and we realize that we too must die in order to be born again. Kailangan mamatay yung iyong pagiging makasanlibutan para ka magkaroon ng bagong kapanganakan. Paradox 16. Yan. For instance, I believe that every born-again member of the body of Christ is a paradox. Ano po yung paradox? Kakaiba po ang ibig sabihin ito. At sa prophet po, tinawag niya itong, what a paradox is, a miracle. Ano po yung miracle? Himala. Ano yung himala? Isang bagay na kakaiba na nangyari sa buhay mo. O, halimbawa, kung kayo po ay mapupunta sa bayan namin, yung mga kilala ako doon, magkukwento sa inyo patungkol sa akin. Kung ano akong klaseng tao noong araw. At sasabihin nila sa inyo, grabe ang pagbabago ng taong yan. Kasi alam nila, lalabas, pasok ako sa kulungan. Pero noong nabunagin ako,
nakita nila ang malaking pagbabago. So yan po ang paradox. The body of Christ is a paradox in themselves. I believe each one of you, Methodist, Presbyterian, and Lutheran, that never had experienced the baptism of the Holy Spirit was in some formal church that did not believe in a genuine new birth and has now received the baptism of the Holy Ghost. So kasi itong mga Baptist, mga Lutheran, mga ano pa ito, Presbyterian, wala silang experience dati ng baptism ng Holy Ghost. Baptist, hindi sila naniniwala sa healing. Pero, katulad ni Brother Branham, Baptist din, natanggap niya yung mga kaloob. So, kapag ganyan ang tao na mula doon sa ibang paniniwala, na bago ang paniniwala mo, nagkaroon ka ngayon ng mga eksperyensya patungkol sa Holy Ghost, maninibago sila. At iyan po yung paradox. At dapat daw, ma-experience ng bawat isa yung salitang paradox. Amen. Okay. And has now received the baptism of the Holy Ghost is a perfect example of a paradox. Because something happened to you. Huh? That changed your whole being. And anyone could look at that and know what a paradox is. A miracle. So alam niyo ang pinaka-greatest miracle na nangyari sa isang tao, yung pagiging born again. Yung totoong born again, ha? Mahirap pong magbago. Kung hindi ang Diyos, kahit ilang pastor ang dalhin mo dyan, hindi yan mababago. Sapagkat isa lang ang pwedeng magbago ng tao. Diyos. Ako, nangangaral lang ako. Pero ang pagbabago ng tao, doon sa salita na naririnig nila. Hindi ako. Kasi kung ako lang, anong malay ko dyan? Amen. 17. Unless that happens, hanggat hindi nangyayari sa'yo, yung paradox, you cannot be a Christian. Kaya marami po ang tao na dumadalo pero hindi naman Kristiyano, pero hindi uma-absent. Bakit? Kasi walang eksperyensya pagdating doon sa pagbabago. Walang eksperyensya na napasok siya ng Holy Ghost, pero ang bibig niya, sinasabi naman, may Holy Ghost siya. Pero kung may Holy Ghost ang tao, bago po ang buhay niyan. Sumusunod yan sa salita ng Diyos. Because no one can change a spirit in a man. Ayun. Wala daw makapagbabago ng espiritu ng tao. Amen. Kasi mayroon tayong human spirit. At yung human spirit natin, iyan po yung una nating kasakasama nung wala pa tayong new birth. Ano yung human spirit? Si Satan po ang nagpapatakbo dyan. Hindi si Lord. Kaya, pag sinabi ng human spirit, magsindi ka ng sigarilyo, sisindi talaga yan. Pag sinabi ng human spirit niya, mag-inom ka, iinom yan. Pag sinabi ng human spirit, magnakaw ka, magnanakaw yan. Pag sinabi ng human spirit ni Satan, mag-absent ka, absent yan. Sunod-sunuran lang yan kay Satanas. Pero pag nandyan na ang Holy Ghost, lahat ng sinasabi ni Satanas, hindi po yun makikinig. Amen. So wala po, sabi rito ng propeta, walang makapagbabago sa espiritu ng tao. Diyos lang. And give him new birth. Outside of God, sabi niya. God alone is the only one can do it. Wala pong makakagawa niya maliban sa Diyos. Ang pastor, nangangaral lang. Pero ang nagbabago sa tao, ang Diyos. At sino yung Diyos? Yung mensahe. Amen. And it's a miracle how that God can take a man's thinking. Ayun. So ang kaisipan ng tao, Diyos lang ang pwedeng magbago niyan. Kasi ang isipan natin pang mundo dati.
Pero nung pumasok niya ng Holy Ghost, yung kaisipan niya nabago. Wala na siya sa kaisipan ng pangmundo. And his ways, and his life, the whole being, babaguhin ng Diyos yan. Mula body, spirit, and soul. Ang buong katauhan, kayang baguhin ng Diyos. And everything, and change it from what it was. Ano yung what it was? Yung pinagmulan ni Adan. Ano yung pinagmulan ni Adan? Spoken word body. Doon tayo ibinalik. Kung Holy Ghost nandyan. Pero pag wala dyan ang Holy Ghost, hindi ka pa makakabalik. Ayan. To what it can be. What? Future ba yan? Tapos na. Hallelujah. Ito. Question and answer. Anak, si Jesus Christ, saan papunta? Dito sa loob natin. Kaya ngayon sinasabing, tinanggap mo na ba si Lord? Maraming sinasabing, tinanggap ko na. Ay bakit ganun pa rin ang buhay? Hindi po totoong natanggap niya na. Pero kasi mayroong pamamaraan kung paano matanggap ang promisan. Hindi po basta-basta ito matatanggap. Anong kaparaanan? And we cannot receive the promised Son that's promised us today in these bodies that we live in. Bakit? These bodies are sin. So, itong katawan daw natin, makasalanan ito. Hindi ito makakatanggap. Kaya nga, kailangan mong magkaroon ng new birth. So, matatanggap mo lang ang promised Son pag nagkaroon ka ng new birth. Bakit ito? Verse 7. This first conscience controls his body, which see, taste, feel, smell, hear, and has last got us all scrupled up with reason and everything else. But that new body that comes from this born again, okay, not this first conscience, it will pass away. It's that inside something that lives. Kasi, tingnan nyo. Ano mo ngayon? Body, spirit, and soul. Tas mo. Ayan. Yung body, sin po yan. At itong body, ang nagkokontrol ng body, ang espiritu. Amen. Pero ang espiritu, ang nagkokontrol, ang soul. Anong klase? Kasi ang soul, nandiyan po yung dalawa. Ano yung dalawa? Either doubt or faith. Either Satan or God. Sino ang nandiyan sa soul mo? Na kung saan, sabi po ng, propeta, si Satan, ang opisina niya ito. Si Lord, ang opisina niya, maliit lang na compartment sa loob ng puso. Sino ang nagpapatakbo sa buhay mo? Hello? Na napakahalaga po niyan. Dahil kung si Lord ang nagpapatakbo sa buhay mo, hindi ka na magsisigarilyo. Isusumpa mo yan. Pero bakit nagsisigarilyo ang tao? Si Satanas po ang nandyan. Kaya dapat palayasin si Satanas. Kasi yan po nag-uutos sa tao na magsigarilyo o mag-inom. Bakit? Kasi dando sa soul ang nagkukontrol ng espiritu. Ayan sabi po ng prophet, the soul is the nature of the spirit. Kaya kung malalaman mo kung anong klaseng espiritu ang nandyan sa soul. Dahil yung soul, mag-a-action ito, yung body niya makikita dyan. Kung sinong espiritu ang nandyan sa loob niya. Kaya kung ang body, ang ginagawa dyan, nagwo-worship, nagpipray, nagbabayad ng kanyang ikapo, ng tama, ang nasa soul niya, si Lord.
Pero kung pagnanakaw, pagsisinungaling, hindi po si Lord ang nandyan. Si Satanas. So tingnan niyo ang ating mga sarili. Sino ang nagpapatakbo sa atin? Kasi hindi po ito, makikita sa body kung anong espiritu meron siya. Bakit? Yung soul niya kasi, si Lord. Maliwanag po ba yun? Huwag kang magtaka. Bakit? May mga panahon, ayaw mong makinig. Kasi si Satanas, ayaw ni Satanas marinig ang mensahe. Bakit paminsan-minsan sabi mo, bakit dinadaya ko si Lord? Kasi si Satanas po dyan? Hindi si Lord. Kaya mo nagagawang pagnakawan ng Diyos. Kasi si Satanas nandyan. Si Satanas po magnanakaw yan. Hello? Balik tayo. Sabi po sa 247. Yeah. This first conscience controls his body with see, taste, feel. Amen? So yung conscience po nasa 5 senses po yan isa sa 5 senses ng espiritu. Di ba? Napag-aralan natin yan. Yung 5 senses ng espiritu, ito pong memory, imagination, affection, conscience, reasoning. So, ang nagko-control sa body mo, sa flesh, ano yung sa flesh na 5 senses? See, hear, taste, feel, ano pa? Smell. Ang nagko-control niyan, kasi halimbawa, sabi ng mind mo, espiritu mo, humakbang ka, susunod yung laman mo. Sa dikta ang nagdidikta sa atin, kasi ang flesh, wala po itong buhay kung wala ang espiritu. So, ang nagdidikta sa ating flesh ay yung espiritu mo. Pag sinabi ng espiritu mo, kung kay Lord yan, sasabihin niya, huwag ka magnakaw. Pero kung si Satanas, magnakaw ka. Susunod po yan. Itong flesh. Maging ang soul. Hindi po yun mamamatay. Kaya nga yung soul, sabi ng Ezekiel 18:4, the soul that sinneth, it shall surely die. So bakit mamamatay yung soul na yon? Sabi ng Friday, permitted lang yan. Hindi yan ang soul na katulad ni Adam. Amen. Sabi niya, it will pass away. It's that inside something that lives. Siya yung panloob. Everybody understand it. Say, okay. It's not this outside, see, taste, feel, smell, hear. It isn't. It's subject to death and will die. Mamamatay po ang flesh. Mawawala yan. Pero meron diyang being na hindi mamamatay. Yung inner man natin. Okay. But the inside part of you, down in here, inside, that is the person that cannot die. Yung loob natin na persona. Itong flesh man, ulitin ko, mamamatay po ito. Pero, but the inside part of you, down in here, inside, that is the person that cannot die. Amen? And that's the person that the new life starts from. Dahil nung na-receive mo ang theophany, iba na po ang nakatira dyan. Kaya tingnan nyo, ano ba ang nakatira sa akin? May theophany ba ako? Or yung human spirit lang ang nandyan sa iyo? So, puro temporal po yan. Soul mo, may kamatayan din yan. Dahil the soul that sinneth, it shall surely, sigurado, mamamatay. So, kailangan mong matiyak sa sarili mo na yung nandyan sa iyo is eternal. Amen. From this new birth, and it builds another person in the image of this, ayun. Builds another person. So, kung meron kang new birth,
meron diyang bagong katauhan na ibang-iba na. Kaya nga, ikaw mismo, ako nga mismo mga kapatid, nagulat ako. Paano ako nabago? Sinasabaw ko sa kanin ang gin. 2 kahang sigarilyo na ubos ko. Sumasakit na ang lalamunan ko, pero hindi ko mapigil. Talagang masarap magsigarilyo. Pero nung na-born again ako, nawala. Kaya pag born again ka na, mawawala na ang lasa ng sigarilyo. Pero kung sindi ka pa rin ng sindi, nananatili ka sa katauhan mo. Amen. And it builds another person in the image of this person you are. Person you are. Sino yung person you are? Si Lord. Bakit? Jesus and you are one. Around that life, you get it? Sabi niya? Who is this Melchizedek? 7:1. But, look, when this body receives the Spirit of God, ayan, kapag daw ang katawan natin tinanggap ang Espiritu ng Diyos, ano mangyari? The immortal life inside of you. Oh. So pagka pala natanggap mo ang Espiritu ng Diyos, immortal pala yung natanggap mo. The immortal life inside of you. Nasa loob mo. Ang eternal. O paano ka mamamatay? Mamamatay ang flesh. Lahat naman ng tao, sabi ng Bible, babalik yan sa alabok. Pero yung loob mo, which the original na ikaw, si Lord po yan. The immortal life inside of you, it throws this body in subjection to God. Sumusunod po yan sa Diyos. Bakit? Kasi yung immortal life inside of you, sabi ng prophet, nagsasubject na sa Diyos ang flesh man mo. Hindi po pwedeng hindi yan magpasakop. He that's born of God doth not commit sin. Sinabi po yan ni John the Beloved, na yung ipinanganak ng Diyos, hindi po yan nagkakasala sa mata mismo ng Diyos. Bakit? He is already justified and sanctified. Amen. So, anong kasalanan ang ibabato sa iyo ng Lord, ng Panginoon? Hindi niya po yun nakikita. Kasi justified and sanctified ka. By His blood. Okay? He that's born of God doth not commit sin. He cannot sin. Oh. Kung ikaw ito. At kung ikaw ito, magkasala ka man, agad kang naglilinis. Nasusuka ka ba? Pati sa amoy ng sigarilyo, nasusuka ka. Pero kung sarap na sarap ka, si Satanas ang nandyan. Amen? So anong sabi sa Romans 8:1? There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Wala nang hatol. Tayo po, nasa laman tayo, sabi ng prophet, still we have sticky nature. Magkakamali talaga tayo. Dahil itong laman. But, yung inside, ano yung inside? Immortal life na tinanggap mo, hindi po yan nagkakasala. Kung ikaw ito. Kasi kung ikaw ito, ag-agi, ulitin ko, masusuka ka na sa kasalanan. Amen. Nagawa mo man, pero hindi mo sinadya. Pero kung sindi ka ng sindi, abay, sinasadya mo yan. At bakit mo sinasadya? Kasi si Satanas ang nandyan sa loob ng katawan mo. Amen? They walk not after the flesh, but after the Spirit. There you are. See? That throws your body subject. So yung body mo, talagang sumusunod na yan. Kasi may nagdidikta kasi, the Spirit controls the body.
Yung Espiritong nandyan sa yung eternal Spirit, kinokontrol na yung body mo. At bakit nakokontrol ng Espiritu ang body? Kasi the soul controls the Spirit. Ano yung Spirit? Ang soul. Nandyan yung dalawa. Pag wala na dyan si Satan, the whole body subject sa Diyos. So, madali na bang unawain to? Hindi po ito naituturo sa ibang church. Maliban sa ating mga believer ng third coming. Hindi nila alam to. Sabi niya, question and answer. What? Sabi niya, whoever I am inside of me has gone on. That's the part that is the Spirit. So ulitin ko, dalawang espiritu yan. Either Spirit of God or either Spirit of Satan. Pag wala na dyan yung espiritu ni Satanas, whoever I am, inside of me has gone on. Kung nandyan yung eternal life. Kasi si Satan wala pong eternal life yan. Siya po ang promoter ng death. So si Satan man matatapos din yan. Pero hindi natin alam kung ilang milyong taon ang parusa kay Satanas. Pero may katapusan po si Satan. The soul is the nature of that spirit. So nasaan ang nature ng espiritu? Nasa soul. Pero kung nandyan ang eternal life of God, yung espiritu mawawala. Kaya wala na pong magkokontrol na sanlibutan sa iyo. Ang magkokontrol sa iyo, si Lord mismo. Amen? That when the Holy Spirit comes upon you, it does not do nothing. It changes or converts your spirit to a different soul. Nagiging bago yung kaluluwa mo. And what is the soul? And that soul is a different nature. That's on that spirit. So yung dati mong makamundong espiritu, pati kaluluwa mo makamundo, nung wala na dyan si Satan, na-convert ang soul mo, doon ka naging kakaiba. Amen? So the soul is the nature of your spirit. Where first you were mean and evil and hatred and malice and strife, now you are loving, sweet, kind, and see the difference? Anong pagkakaiba? Noong ikaw ay si Satanas pang nagmamando sa'yo, sabi niya rito, ikaw ay masama, may puot, and malisyoso, palaaway. Now, you are loving. Naiibig mo na si pastor. Hello? Amen? Ano pa? Sweet, kind, and see the difference? It's your nature we call. I call it that. It's your soul that's been changed. Kasi yung soul, ikaw yun. Nabago talaga ikaw. Kaya yung soul mo, nauutosan mo na yung flesh, magbago rin. Kasi sabi ko nga sa inyo, dito makikita sa flesh kung ano ang nasa loob mo. Halimbawa, kayo nga sumagot. Sa palagay nyo, ano ang nasa loob ng tao kung nagnanakaw? Si Lord? Palagay nyo? Yung laging absent, si Lord? Okay na sumagot. Kasi kung si Lord ang nandyan, mamahalin niya itong word. Mamahalin niya ang fellowship. Mamahalin niya ang mapasaya si Lord. Amen. The old soul died. And the new soul, which is the new nature, was born into you. Wala na yung old soul. Dahil may isinilang na bagong soul. Amen. Kaya
ikaw mismo magtataka ka, bakit nabago ang buhay mo? Hindi mo yan kayang magbago. Mahirap po magbago. Sa totoo lang, kaya marami pong nagsisigarilyo pa. Nahihirapan po sila magbago. At bakit nahirapan? Wala kasi dyan ang Diyos. Dahil ang Diyos lang, sabi kanina, ang nagbabago sa tao. Dumadalo. Pero walang Diyos. Meron, pastor. Sino ang Diyos niya? Si Satanas. God's provided place of worship. 9:7. Then, think of it. You are then not yourself. Oh. Tingnan niyo po ang may new birth. Wala ka na sa sarili mo. Ano, nasiraan na ng ulo pa. Ito. Ang tinutukoy po dito, nasa, pakibukas mo nga ng 1 Corinthians 6:19-20. 1 Corinthians 6, verse 19. Tingnan nyo kung bakit nasabi ito ng propeta na, ye are then not yourself. Okay. Then think of it. Ano sabi diyan? 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Bakit nasabi ng propeta na hindi na ikaw sa iyo, hindi na ikaw may-ari sa buhay mo? Bakit? Kasi templo raw tayo ng banal na espiritu. Which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own. Mga kapatid, ganito. Pag ikaw po ay templo ng Diyos, ang ibig sabihin nun, isinurrender mo na ang buhay mo kay Lord. Hindi na ikaw. Pag sinurrender mo na kay Lord ang buhay mo, anong sabi yan? And ye are not your own. Hindi na ikaw ang dapat, naghahari. Pero kung ikaw pa rin ang naghahari dyan, hindi mo pa naisuko ang buhay mo. So ano sabi sa 20? For ye are bought with a price, sapagkat anya kayo binili ng malaking halaga. Ano yung malaking halaga? Buhay ni Kristo. Biro mo, naubos ang dugo niya para sa iyo. So kaya nga kung ikaw talaga ay binili, pag-aari ni Kristo, bakit ikaw pa rin ang hari? Kung ikaw pa rin ang hari sa buhay, ikaw pa rin nasusunod sa buhay mo, hindi po totoo na pag-aari ka ni Lord. Ikaw pa rin ang may-ari sa buhay mo. Paano ka papasok sa langit? Na ikaw pa rin ang may-ari. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Luwalhatiin nyo anya ang Diyos ng inyong katawan. Na ano yun? And in your spirit, which are God's. Pag-aari ka ng Diyos. So kung ikaw pa rin ang naghahari dyan, isa lang ang dahilan yon. Hindi ka pa pag-aari ni Lord. Kung ikaw pa rin ang bida sa buhay mo. Malabo kang makarating doon. Kasi ang kukunin lang ni Lord na dalhin doon, yung kanya. O ikaw pa rin ang hari, o hindi ka kanya. Ganun lang kasimple. Sabi rito, then think of it, ye are then not yourself. You are a new creature, or the Greek there means a new creation. You've been recreated again. The power of God comes upon you.
and you become created. A new creature, which brings the whole physical being. The whole. So wala na. Kamay mo man, ulo mo man, mata mo, tenga mo, bibig mo, paa mo, lahat. Subject ito sa Diyos.